Ngayon ay babasahin natin ang ika-17 kabanata ng mga bilang at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ang pamagat ng kabanatang ito ay bibigyan natin ang kabanatang ito ay bibigyan natin ng pamagat na magbigay atensyon sa senyales ng muling pagkabuhay. Sa kabanatang ito, makikita natin kung paanong nais ng Panginoon na magkaroon ng marka o kaya ay senyales upang ipakita ang muling pagkabuhay. Sa pagkakaroon ng markang ito ay mababawasan ang pagrereklamo, lalong-lalo na pagdating sa kung sino mang itinayo ng Panginoon bilang leader. Ang kabanatang ito makikita natin na nagpatuloy ang problema sa ilang. Si Moses at Aaron ang siyang namumuno o kaya namamahala pagdating sa kongregasyon ng Israel. Mapapansin natin na ang 40 taon nilang pamamalagi sa ilang ay napakahirap. At marami sa kanila, buong buhay nila ay nasa ilang sila. Nandun ang pagmimilagro ng Panginoon pagdating sa ulap na kanilang sinusundan, sa mana na kanilang kinakain, at maging sa pugo na kanilang kinakain, ngunit nandoon pa rin ang kawalan ng pagkakontento o kaya ay kasiyahan. Dahil sa mga negatibong pakiramdam na ito ay naroon ang kanilang pagrereklamo, lalong-lalo na sa kanilang mga leader. Maihalin tulad natin ito sa mga napapanood natin ng mga drama kung saan naroon ang pag-aaway-away sa loob ng mga namamahala. Sa mga napapanood natin ito, mapapansin natin kung paano ang mga katiwala mismo ng hari ang siyang nagrereklamo, hindi man sa harap ng kanilang hari, ngunit naroon na ang kanilang pagrereklamo sa kapwa nila mga katiwala. Ganon din pagdating sa nababasa natin dito sa Biblia. Hindi sila nagsasalita ng direkta o kaya ay nagrereklamo ng direkta sa Panginoon, ngunit naroon ang pagbibigay nila ng reklamo sa harap ng kanilang mga leader. Sa kabanatang ito, makikita natin kung paanong hinarap ni Moses ang problemang ito ng mga Israelita. Nang unay nakita natin kung paanong pinamunuan ni Moses ang mga Israelita na umalis sa Ehipto, at sumunod na nangyari ay nakita natin kung paanong nagreklamo si Miriam pagdating sa kanyang pagkakatawag.
nakita din natin ang pagrereklamo o kaya ay negatibong pag-iisip ng mga espiya at kung paanong naisisi din ito kay Moses at Aaron. Noong nakarang linggo ay naibahagi ni Pastor Kit Ho kung paanong ang tao ay natural na lamang na makakita ng negatibo at natural na makita lamang kung ano ang mali. Sa mga nakaraang chapter nakita natin kung paano nagrereklamo ang ilang mga Levita, maging si Miriam, kung paano sinabi nila na hindi lang naman si Moses ang siyang banal at hindi lamang si Moses ang kayang tawagin ng Panginoon. Naroon ang pagrereklamo ni Miriam kung bakit niya kailangang sumunod kay Moses. Sa number 16, parehong problema din ang makikita natin kung paanong itinaas ng lipi ni Korah ang kanilang mga sarili. Dahil sa pagrereklamo nilang ito, ay lalo silang ipinahiya ng Panginoon. Lahat ng mga nagrereklamong ito at ang mga taong nagtataas ng kanilang sarili ay lalong ibinaba ng Panginoon. Sa araw na iyon ay 250 na katao at leader, mga kilalang tao sa kongregasyon ng Israel ang namatay. Naniniwala akong hindi naman nais ni Moses na masawi ang mga kataong ito. Napansin natin kung paanong nagbukas ang lupa upang lamunin sila Korah at ang sumunod na nangyari ay nagpadala siya ng apoy upang masawi ang mga rebeldeng ito. Ngayon naman pagdating sa kabanatang ito, ika-17 kabanata, makikita natin kung paanong napansin ng Panginoon ang patuloy na pagrereklamo ng mga Israelita, lalo na sa pagkakatawag ni Aaron bilang kanilang leader. Nagpatuloy ang mga Israelita sa pagrereklamo kung bakit kailangang si Aaron ang tawagin ng Panginoon at kung bakit siya ang pinili ng Panginoon na kanyang maging lingkod at pari. Ano ang kanyang karapatan upang mapili? Sa nakaraang chapter, nakita natin kung paanong sinabihan ng Panginoon si Aaron na siyang gumawa ng dapat na gawain ng 250 na katao.
Nais ng mga pari sa nakaraang chapter na maghandog sa maghandog sa Panginoon. Ngunit ang kanilang paghahandog ay hindi kinaluguran ng Panginoon. Matatandaan natin kung paanong sila'y binalaan ng Panginoon na kung sino mang hindi pari o hindi kabilang sangkan ni Aaron ay hindi dapat mangahas magsunog ng insenso sa harapan ni Yahweh. Sunod ay binigyang diin ng Panginoon kung paano niya tinawag si Moses bilang kanyang pari. Nakita ng Panginoon kung paanong nagpatuloy pa rin ang mga Israelita sa pagrereklamo gayong binigyan na niyang diin kung paano nga bang pagkakatawag ni Aaron. Sa chapter na ito, makikita natin kung paano inutusan ng Panginoon ang bawat pinuno na magkaroon ng tigi-isang tungkod at kanilang isusulat ang kanilang mga pangalan dito. Ang pangalan ni Aaron ang siyang isusulat sa tungkod ng lipi ni Levi. Ito ay ilalagay sa loob ng toldang tipanan sa harap ng kaban ng tipanan. At sa verse 5, sabi doon, ang tungkod ng taong aking pinili ay mamumulaklak, sa ganoon matitigil ng pagrereklamo nila laban sa iyo. Dito napansin ng Panginoon ang hindi pagsunod ng buong puso ng mga Israelita kay Aaron. Kung kaya naman ninais niyang magkaroon sila ng tigi-isang tungkod. Ang tungkod na ito ay walang buhay, ngunit nang ito'y maiharap sa presensya ng Panginoon, makikita natin kung paano nagkaroon ito ng buhay. Sa verse 8, sabi doon, kinabukasan ng pumasok sa toldang tipanan si Moses, nakita niyang may usbong ang tungkod ni Aaron. Bukod sa usbong, namulaklak pa ito at namunga ng hinog na almendra.
Dito makikita natin kung paano nabigyan ng buhay ang tungkod ni Aaron. Ito ay gawain ng Panginoon. Di tulad ng mga ibang leader, ng iba pang mga lipi, na nanatili lamang bilang patay na tungkod ang kanilang mga tungkod. Ang marka o senyales na ito ay para ipakita ng Panginoon kung sino nga bang kanyang pinili. Binigyan niya buhay ng Panginoon ang tungkod ni Aaron. At ito'y nagpapakita lamang ng kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Kung titignan natin ito sa isa pang perspektibo, halimbawa, nakita ni Aaron ang kanyang tungkod na nagkaroon ng mga almendra at mga bulaklak. Ano kaya ang nasa kanyang isip? Maaaring isipin ng ibang mga tao na napakagaling ng nangyari sa kanyang tungkod. Ngunit ano kaya ang nasa isip ni Aaron? Si Aaron ay walang kapangyarihan o kaya kakayahan na patigilin ang pagrereklamo ng mga Israelita. Ngunit naroon ang kanyang patuloy na paghawak sa pagkakatawag niya bilang pinili ng Panginoon. Naroon ang kanyang pagtanggap na ang katungkulan na meron siya at maging ang pagkakapili na meron siya ay dahil sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Wala siyang maipagmamayabang. Para sa 12 lipi ng Israel, ang pagrereklamo pagdating sa pagrereklamo, naroon dapat ang pagtingin sa mga pinili ng Panginoon. Hindi dapat babaliwalain kung paanong tinawag ng Panginoon o pinili ng Panginoon ang mga leader na ito. Marapat lamang na alamin natin ang ating mga posisyon dahil kung hindi ay matutulad tayo sa mga Israelita na nasawi lamang. Ngunit pagdating naman sa mga pari o sa mga tinawag ng Panginoon, kailangang naroon ng pag-iisip na ang kanilang paglilingkot at pagkakatawag ay dahil lamang sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon. Walang dapat na ipagmamayabang at hindi dapat nagmamataas. Ang pagkakatawag na ito ay hindi dahil sa aking sariling kakayahan, kundi dahil sa kabutihan ng Panginoon.
Ang oportunidad na mayroon tayo upang maglingkod ay dahil sa kabutihan ng Panginoon at dahil sa kanyang pagbibigay buhay muli sa ating buhay. Madalas ay naririnig natin ang kwento ni Pastor Joshua kung saan sa loob ng 10 taon ay umasa lamang siya sa kanyang sariling kakayahan, kung kaya naman lalo lang siyang nahirapan sa paglilingkod. Ngunit matapos sundin ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay naitatag niya ang 611 at dito ay nakita niya kung paanong kumilos ang Panginoon. Dito natuto siyang magpakumbaba, lalong-lalo na pagdating sa paglilingkod. Madalas kong marinig sa ilang mga staff na napakagaling ng mga kasali sa curator staff. Mga curator na ito ay nagkaroon ng kung ilang mga sakit at ng mga napaka-delikadong sakit tulad ni Pastor Rubin na nagkaroon ng 2 cancer, ni Pastor Susu na nagkaroon din ng cancer, si Pastor Deborah na nagkaroon din ng cancer ng 2 beses. At ako naman, si Pastor Jason na halos nawalan ng buhay noong 2015. Ang mga sakit na ito ay dahil sa aming kakulangan at dahil na rin sa aming sariling problema. Ang dahil sa aking higit na pag-asa sa sariling kakayahan, maaari na muntik na akong mamatay nung ako'y 48 years old pa lamang. Kung kaya naman lagi kong sinasabi na ang sumunod na 8 taon ng aking buhay ay dahil lamang sa kabutihan ng Panginoon. Nais kong bigyang diin ang puntong ito. Pagdating sa paglilingkod, kung aasa lamang tayo sa ating sariling kakayahan, paniguradong hindi tayo makukontento. Hindi ito nangangahulugan na mawalan na tayo ng pakialam pagdating sa ating mga sarili o kaya ay kalusugan para lamang maglingkod sa Panginoon. Ngunit kailangan lamang nating tandaan na hindi dapat tayo umaasa sa ating mga sarili. Ang ating paglilingkod at pagpapagal ay dahil lamang sa kabutihan ng Panginoon at sa pagliligtas na Kanyang binibigay sa atin. Kailangan nating magpakumbaba. Kung ang proteksyon ng Panginoon ay hindi natin kasama, paniguradong magiging delikado lamang ang ating buhay at hindi magiging maayos maging ang mga relasyon na meron tayo sa iba. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon ay mayroong pag-asa maging pagdating sa ating mga relasyon. Nung ako'y mayabang pa,
Lagi kong sinasabi na kayang-kaya kong gawin ang mga bagay sa akin. Naroon dati ang aking pagpupumilit ng ayon sa aking kakayahan na dali ng aking mga magulang sa simbahan. Ngunit ngayon ay nakakapunta na sila sa simbahan, ngunit ang mga anak ko naman ang siyang lumayo sa simbahan sa Panginoon. Ngunit naroon pa rin ang aking patuloy na pananampalataya na dahil ito sa kabutihan ng Panginoon. Wala akong may pagyayabang sa Panginoon. Hindi ko rin masasabi na mas magaling ako kaysa sa iba, dahil ang lahat ay dahil lamang sa kabutihan ng Panginoon. Ito ang tinuturo sa atin ng Old Testament at maging ng New Testament. Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon, kung kaya naman napaka-importante na maging alerto tayo pagdating sa mga mensahe ng Panginoon. Kailangan din nating makita ang mga marka ng muling pagkabuhay sa komunidad na ating kinabibilangan. Ang oportunidad na meron tayo upang maglingkod at magpuri sa Panginoon ay dahil sa kanyang biyaya. Dahil din sa kanyang biyaya ay nagkakaroon tayo ng oportunidad na magkaroon ng relasyon sa bawat isa. Kung kaya naman ang mensahe natin ngayon, pinakamensahe natin ngayon ay kailangan nating maging alerto at magbigay atensyon sa marka ng muling pagkabuhay. Kailangan nating makita ang mga senyalos na ito maging sa mga otoridad o leader na iniatas ng Panginoon para sa atin. Kailangan nating makita maging ang marka ng muling pagkabuhay sa ating mga sariling buhay. Sa pamamagitan ng mga senyales na ito, ay makapagbibigay tayo ng papuri at pasasalamat sa Panginoon. At hindi tayo matutulad sa pamilya ni Korah o sa lipi ni Korah na hindi na kontento sa kung ano mang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Naway, tulungan tayo ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa iyong pagkakatawag sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, at patuloy na palakasin. Panginoon, pinupuri ka namin.
Panginoon, pinupuri ka namin. Ikaw ang aming sandigan. Ikaw ang aming lukuban. Ikaw ang aming tanggulan. Mga kapatid, sa ating mga buhay, ay makikita natin ang mga senyales ng muling pagkabuhay. Dahil sa mga senyales na ito, ay patuloy tayong nagiging matatag. Sa oras na ito ay ating tignan at siyasatin o kaya ay alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ating alalahanin ang mga senyales ng muling pagkabuhay sa ating mga personal na buhay. Panginoon, pinupuri kita sa aking buhay. Mayroon akong anak na may autism. Maraming pagkakataon ay nasa isip namin na nasa pinakamababang punto kami ng aming mga buhay. Ngunit Panginoon, pinupuri ka namin dahil ikaw ang siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa at daan. Pinupuri kita dahil sa iyong pagtulong sa akin at iyong pagpapatatag ng aking emosyon. Sa pamamagitan ng iyong tulong ay aking nalampasan ang mga problemang ito. Panginoon, pinupuri kita. Dumating sa punto ng aking buhay na nagkaroon ako ng problema sa aking pag-aasawa. Tingin ko'y wala nang solusyon sa problemang ito. Ngunit sa pamamagitan ng iyong kabutihan at ng kapangyarihan ng iyong muling pagkabuhay, ay nagkaroon kami ng pag-asa. Panginoong Jesus, pinupuri ka namin. Isang araw, nang ako'y naglalakad papunta sa MTR station, naalala ko mga panahon na ako'y kasama pa sa mga gang. Nooy wala akong nakikitang daan palabas sa problemang ito. Ngunit tinulungan mo ako, Panginoon, upang magkaroon ng pag-asa. At ngayon ay pagdating sa aking anak ay mayroon din parehong pag-asa dahil ngayon natutulungan na din niya ang iba na makilala ka. Panginoon, sa oras na ito, humingi kami ng kapatawaran sa aming higit na pag-asa sa aming mga sariling kakayahan dahil sa aming higit na pagtingin sa aming kakayahan ay nagkakasala kami sa iyo. Sa oras na ito, gamitin natin ang pagkakataong ito na siyasatin ang ating mga puso at alalahanin ang mga problema na ating nakakaharap sa ating mga personal na buhay na sa tingin natin ay wala ng pag-asa. Maaari natin itong ibahagi sa ating mga kasama o kaya kakilala at matapos ibahagi ang mga problemang ito ay ipanalangin din
at itulog ang mga ito sa Panginoon. My God. Panginoon, pinupuri ka namin. Alam namin na sa kabila ng napakaraming problema na mayroon kami, ay nandoon ang iyong kapangyarihan at kami iyong matutulungan upang malampasan ang mga problemang ito. Panginoon, pinupuri ka namin. Dahil hindi mo kami sinusukuan at patuloy mo kaming tinutulungan. May mga pagkakataon na sa aking pamumuno at pagiging pastor ay dumadating ang pagkakataon ng pagrereklamo mula sa iba, ngunit naroon yung pagtulong. May mga pagkakataon na umaasa kami sa aming mga sarili, ngunit patawarin mo kami, Panginoon,
dahil sa ganito pag-iisip na mayroon kami. May mga pagkakataon na dahil sa aming sobrang pagtatrabaho ay napapabayaan namin ang aming mga sarili at ang aming kasalusugan. Dumadating din sa pagkakataon na hindi kami humihingi ng tulong. Ngunit Panginoon, naway tulungan mo kami na makapanumbalik sa iyo at makapaglingkod sa iyo ng tama. Naway higit mong ipakita sa amin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Bigyan mo kami ng pananampalataya, Panginoon. At tulungan mo kaming higit na umasa at manampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, ang iyong biyaya ay napakalaki at napakadakila. Maraming salamat, Panginoon, sa oportunidad na ibinigay mo sa amin upang magkaroon ng espiritual na pamilyang ito, at dito namin nakikita ang iyong kabutihan at ang iyong mga biyaya. Mga kapatid, sa mga nakaraang chapter na ating nabasa, napansin natin ang isang bagay. Ang mga kongregasyon, ang mga Israelita ay gumagamit ng kanilang mga salita upang magreklamo kay Moses at Aaron. Ang pagrereklamong ito ay bunga ng hindi nila pagtingin sa mga senyales ng muling pagkabuhay. Naroon ang kanilang pagbabaliwala sa pagkakapili ni Moses at Aaron. Sa panahon natin ngayon, kailangan nating isaalang-alang ang pagkakatawag ng Panginoon sa ating mga leader at mga pastor. Dumulog tayo sa Diyos at manalangin. Ating ipanalangin ang ating mga puso kung tayo ay nagkakaroon ng mga pagdududa kung bakit ang mga leader na ito ang siyang naiatas ng Panginoon para sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran at idulog natin ang mga problemang ito sa Panginoon. Bukod dito, ipanalangin din natin na patuloy na tulungan ng Panginoon ang ating mga otoridad at ang mga leader, mga pastor, lalong-lalo na si Pastor Joshua at si Mo Delphine. Sa ngayon ay patuloy silang nakakatanggap ng mga espiritual na pag-atake at may mga ilang mga kapatiran o mga tao din na nagbibigay ng akusasyon at paninira sa kanila.
Ating itaas ang ating mga kamay, ang ating kaliwang kamay. Ipanalangan natin ang ating mga cell leader, mga otoridad, mga manggagawa sa simbahang ito. At tayo'y manalangin sa Panginoon. Panginoon, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, ay aming sinusuportahan ng aming mga leader. Aming sinusuportahan, Panginoon, ang mga leader na iyong ibinigay para sa amin. No, Panginoon, alam namin na hindi nila kayang gawin ang maraming bagay kung wala ka. Naway patuloy mo silang samahan, Panginoon, at ang iyong proteksyon ay patuloy na sumama sa kanila. Panginoon, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, tinatawag ka namin, Panginoon, at naway tignan mo ang iglesyang ito. Kami ay iyong mga anak. Naway iyong protektahan ang iglesyang ito. Patuloy mong basbasan ang iyong mga tao. Patuloy mong samahan, Panginoon, ang iyong kongregasyon. Panginoon, naway ayusin mo ang bawat pag-aaway at problemang nangyayari sa iglesyang ito. Ikaw ang aming Diyos na dakila. Ating purihan ng Panginoon. Sa pagkakataong ito ay nais kong tawagin ang bawat pastor at mga staff sa simbahang ito. At nais kong tawagin si Pastor Jason upang basbasan ang mga pastor at staff na ito. Kung ikaw ay kabilang sa mga staff na nagtuturo at nagproproklama ng salita ng Panginoon, kung mapapansin natin sa chapter na binasa natin ay ang tanging bagay na nagbunga mula sa tungkod ay ang almendra. Ito'y nangangahulugan lamang na Diyos mismo ang siyang nagbibigay buhay sa kanyang mga lingkod.
unang ipapanalangin ay ang mga curator staff. Dalas natin sinasabi na napaka-importante ng mensahe ng Panginoon. Naway matanggap ng bawat pastor at staff ang biyaya at pagpapalang ito na mula sa Panginoon. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay at ipanalangin ang bawat nating mga pastor. Nais ni Pastor Joshua na lahat tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na iproklama ang salita ng Panginoon. Naway magkaroon tayo ng ganitong kakayahan na iproklama ang salita ng Panginoon sa lahat. Ang kakayahang ito ay sa pamamagitan lamang ng Panginoon. Panginoon, pinapanalangin namin na naway magbunga ang iyong mensahe sa aming mga puso. Bawat parte ng aming buhay, Panginoon, na walang buhay, naway iyong bigyan ng buhay. Panginoon, kami iyong basbasan. Patuloy mo kaming biyayaan. Kailangan ka namin, Panginoon. Tulad ni Aaron, wala kaming maipagyayabang. Ngunit dahil sa iyong pagkakatawag sa amin, dahil sa iyong pagkakaroon ng biyaya at pag-ibig sa amin, ay nakakaroon kami ng ganitong oportunidad na paglingkuran ka. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong biyaya ay nagkaroon kami ng ganitong oportunidad na dumulog sa iyo. Naway matanggap natin ang salita ng Panginoon ng may kapangyarihan. At sa pamamagitan ng kapangyarihang ito ay maiproklama din natin ang salita ng Panginoon. Naway matanggap natin ang kapangyarihan maging ng puno ng buhay. At naway matanggap ito ng bawat lingkod ng Panginoon at bawat kapatiran. Naway matanggap natin ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Tanggapin natin ang pagpapala mula sa Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ay aking pinagpapala ang lahat. Naway matanggap natin ang salita ng Panginoon. Ang lahat na lumalabas sa ating bibig ay mula sa salita dapat ng Panginoon. Ang bawat nating sinasambit, nawa ay makatulong sa buhay ng iba at magbigay ng papuri sa Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, pinagpapala ko kayong lahat. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pang-umagang debosyon. Pagpalain kayong lahat. Magandang umaga.